lupasan sa kanilang mga tahanan. Puno ng saya ang mga puso, handa sa pagsalubong. Ang salita ng katawang tao, pangako ng Diyos ay nagkatotoo. Pakinggan natin at siya'y tanggapin sa misang pagsasaluhan. Simbang gabi na, bituin sa langit nagpakita. Bayan, halina, maghanda sa pagdating niya. Simbang gabi na, malapit na ang katuparan ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, welcome po sa ating pangalawang araw ng ating simbang gabi o Misa de Gallio. Madalas, ang ating pagpapala ay atin ding problema. What makes you happy sometimes is also what makes you sad. Ang ating mga pamilya, mahal natin sila. Pero aminin natin, sila din ang nagiging ugat ng ating lungkot at sakit ng ulo minsan. Kahit na sila'y pagpapala galing sa Diyos, alam natin na sila ay isang dahilan bakit nabibigatan tayo, nahihirapan tayo minsan sa buhay. Kaya naman sa pangalawang araw ng ating simbang gabi, patulong tayo sa Diyos. Naway pumasok muli ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mga tahanan, sa ating mga ugnayan. Naway iligtas ng ating Panginoong Hesukristo ang ating mga pamilya kung paano siya'y pumasok sa ating mundo sa pamagitan ng isang pamilya. Sa mga pagkakataon na kung saan sumuko tayo sa ating mga minamahal na pamilya, inayawan natin sila, iniwasan natin sila, o maaaring tinakwil mo sila. Sa mga pagkakataon na kung saan nagtanim ka ng sakit ng loob sa iyong pamilya, aminin natin ang ating mga kasalanan, ating mga pagkukulang, para tayo muli ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon,
maawa ka, Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na binalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Pagkaloob mong kami sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leyon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leyong nahihimlay. Walang mangangahas lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan. Sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring dito'y magtatangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa.
maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Karunungan ng may kapal, tanay yung pangasiwaan, halina't kami turuan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac naman ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz, at naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hese, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat. Si Josaphat ang ama ni Horam, na siya naman ang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Hotam, na ama ni Akaz. At si Akaz ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. At si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosayas. Si Hosayas ang ama ni Jeconias at ang kanya mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Zadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. At si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sumakatuwid, 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David.
14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sigurado ko po, lahat tayo ay may reklamo dahil sa ating mga pamilya. Amen? Minsan baka nasasabi mo sa iyong panalangin, sana bigyan naman ako ng normal na pamilya ng Diyos. Sana iba na lang ang pamilya ko. Sana hindi na ako pinanganak dito sa pamilyang ito. Pero mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kahit na ang pinakamayamang pamilya, may problema. Amen? Kahit na may pinag-aralan ang magpapamilya, meron pa rin silang diferensya. At kahit na mabuti ang intensyon ng bawat isa sa pamilya, magkakabanggaan pa rin sila. Ang katotohanan, walang tao ang may perpektong pamilya. Amen? Kahit naman po ang ating Panginoong Hesukristo, hindi perpekto ang pamilya niya. Hindi ko po alam kung kilala niyo si Lot sa Biblia. Alam niyo po si Lot, aksidente, nabuntis niya yung anak niyang babae. At nagkaroon sila ng anak. Ang pangalan ng anak nila ay si Moab. Si Moab ang naging lolo ni Ruth. At si Ruth, narinig natin kanina sa mabuting balita, siya pala ang lola ni Haring David. Isipin niyo po yun, si Haring David pala ay bunga ng incest o ng kahalayan. Si Haring David din po, kung alam niyong storya niya, hindi rin naman siya malinis na malinis. Kahit na siya'y tinatawag na ang taong napakalapit sa puso ng Diyos. Basahin niyo man po, buksan niyo ang inyong mga Biblia. Ano ang kwento? Anong kasalanan ni Haring David? Siya daw ay pumatay ng isang sundalo. Pinauna niya sa gera para itong unang tamaan, unang mapatay na mga kalaban. Kasi itong sundalong ito, merong asawa na gustong-gusto ni Haring David. Merong lihim na pagnanasa itong si Haring David. At nung nawala na, namatay na, itong sundalong ito, nakuha na ni Haring David yung babae. Babaero pala itong si Haring David. Mahilig-hilig din pala siya. Habang ang anak naman ni Haring David, kilala po natin bilang isa sa mga pinakamatalinong tao, si Haring Solomon. May kapintasan din. Pinuno daw niya ang templo ng Jerusalem sa mga Diyos-Diyosan. Nung daw pong matanda na si Haring Solomon, nagkaroon daw siya ng mga 700 na asawa at 300 na kabit. Record yun, di po ba? At ang mga babaeng ito ang naging kahinaan. Silang nagpaikot talaga sa utak, sa ulo nitong si Haring Solomon. Kaya naman nakapasok yung mga Diyos-Diyosan sa templo ng Jerusalem. At dito po, sa lahi ni David, narinig natin, nagmula, pinanganak, isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. Tingnan nyo na, kahit na perpekto si Kristo, hindi siya nakaligtas na magkaroon ng isang makasalanan, matigas na ulo, at hindi perpektong pamilya. Ikaw pa kayang tao lang. Gusto mo perfect, gusto mo walang problema, gusto mo walang kapintasan ang pamilya mo. Aba, imposible yan. Hindi maaari. Pero anong tinuturo sa atin itong listahan ng lahi ni Jesus? Una po, tandaan nyo ito, na kahit na ang pinakamabuti, kahit na ang pinakabanal na tao, ay nagkakaroon pa rin ng masamang pamilya. Remember that, my dear friends, that even the best people can have a difficult family.
It is just a normal human experience. Pero hindi nagiging hadlang ang masamang pamilya para lumitaw ang kabanalan ng Diyos, para maranasan natin si Kristo sa ating buhay. Tandaan niyo po yan. Kaya huwag kang mag-alala, kapatid. Kahit na malala ang pamilya mo, pwede ka pa rin naman maging mabuti. Pwede pa naman maging maayos ang iyong pamilya. Don't ever think that because your family is not perfect, that you cannot be happy, healthy, and holy. Hindi man maayos ang pamilya mo ngayon, pwede pa rin maging maayos ito kung pipiliin nyo palagi si Kristo. Pero pangalawang aral, tandaan nyo din po, masama man ang ugali ng pamilya mo, ililigtas pa rin ito ni Kristo. That is the good news. God's will is to save even the messiest and messed up family. Okay lang naman po, may drama, may issue sa pamilya. Kasama talaga yan sa kwento ng ating buhay. Pero ang mabuting balita, ang ending ng bawat pamilya ay kaligtasan, kabutihan, at kabanalan. Kaya, wag mong itatakwil agad ang pamilya mo. Kahit na gaano pa sila kasama, kahit na ano pang ginawa nila sa'yo, sinaktan ka nila, kahit na anong pagkukulang nila sa'yo, huwag kang maghihiganti sa pamilya mo. Amen? Tandaan mo, kapatid, ang pamilya ay pamilya. Ang bawat pamilya ay mahal ng Diyos. Amen? Don't ever forget that. Family is family. And all families are loved by God. Christmas is really about family. Mas masaya ang Pasko, hindi po ba? Kung kasama mo ang pamilya mo. Kahit na ano pang nangyari sa nakalipas nyo, kahit na nainis ka, nagalit ka, please set it aside. Just be with your family. Enjoy their company this Christmas. Believe Christ saves your family. Though we say that family is forever, your family will never be forever with you. Di po ba? Walang membro ng pamilya mo ang panghabang buhay na kasama mo dito sa mundo. Walang asawa na habang panahon kasama niya ang kanyang asawa. Walang magulang na forever kasama niya ang kanyang mga anak. Walang mga anak na panghabang buhay kasama niya ang kanyang mga magulang. At walang mga kapatid na panghabang buhay makakasama mo. Meron lang tinakdang panahon ang Diyos para makasama natin ang ating mga pamilya. Meron tinakdang panahon ang Diyos para ma-enjoy natin yung samahan ng ating mga kamag-anak. Tandaan niyo po, mga kapatid, na bawat panahon na kasama mo ang iyong pamilya, ito ay pahiram lang ng Diyos sa iyo. Ang bawat panahon na lumilipas ay paubos ng paubos. Ito ay pinahiram lang ng Diyos sa iyo. Kaya dapat, hindi na natin sinasayang yung panahon na kasama natin ang ating mga pamilya. Di po ba? Huwag mo sayangin yung oras mo kasama sila sa iyong sakit ng loob, sa iyong hinanakit, sa iyong paglalait. Huwag mong uubusin yung oras mo sa hindi pagpapatawad sa kanila. Huwag mong uubusin ang panahon mo sa pakikipag-agawan sa lupa o kayamanan. Kaya tandaan mo, kapatid, bakit ba napakahalaga ng pamilya kahit na may pagkukulang sila? Kasi sila ay bigay ng Diyos. Kasi sandali lang ang oras natin na kasama sila. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang bata na araw-araw pumupunta po siya sa simbahan nananalangin. At kapag nagdadasal daw po itong bata, siya po ay umiiyak at napansin po siya ng pari. Tinanong siya, "Totoy, bakit ba umiiyak ka? Anong problema?" At sumagot daw po itong bata, sabi niya, "Father, pinagdarasal ko po kasi sa Diyos na sana bigyan niya ako ng isang bagong pamilya.
ng mas perpektong pamilya. Kasi po, araw-araw na lang, itong aking pamilya nag-aaway. Yung nanay ko, sinisigawan niya palagi yung tatay ko. Yung tatay ko naman po, lasinggero, sugarol. Yung ate ko po, maaga pong nabuntis. Si kuya naman po, palaging nasa barkada. Habang ako naman po, para lang magkaroon ako ng baon, kailangan ko munang mga lakal. Hinihiling ko po kay Jesus, sabi nung bata, sana baguhin na niya yung aking pamilya. Sana bigyan ako ng ibang pamilya. Sumagot po itong pari, sabi niya, anak, imbis na humingi ka ng bagong pamilya, ang hingin mo sa Diyos, itong pagdasal mo, yung grasya na baguhin ang kanilang isip at puso. At magbabago lang yan kung pagtutulungan nyo at kung magpapatulong kayo kay Kristo. The priest said, don't ask for a perfect family, for a new family, but rather pray to God for a new heart, a new mind for your family, and help one another. Tulungan mo yung nanay mo. Tulungan mo yung tatay mo. Tulungan mo yung ate mo kahit na may sanggol na siya. Kausapin mo yung kuya mo. Kung ikaw yung nakakaunawa, ikaw yung mag-reach out. Ikaw yung unang lumapit sa kanila. At dito po napangiti itong bata. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Walang perpektong pamilya. Pero ang pamilya natin ay regalo pa rin sa Diyos. Amen? Hindi perpekto ang pamilya mo, pero dahil sa kanila, tinuturuan ka palagi ng Diyos na magmahal at magpatawad. Amen? Hindi man perpekto ang pamilya mo, pero dahil sa pamilyang ito, tinutulungan ka nilang mas maging mabuting tao. Hindi man perpekto ang iyong pamilya, pero dahil dyan sa pamilya mo, nararanasan mo ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Gusto mo bang maging masaya, payapa, at perpekto ang iyong pamilya? Isama mo si Kristo. Alay mo ang pamilya mo sa Diyos. At sumunod kayong lahat sa Panginoon. Ang mabuting balita, kahit na gaano kasama ang ating mga pamilya, kahit na marami silang kasalanan o pagkukulang, nililigtas pa rin sila at binabago pa rin sila ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya matuwa ka na, kapatid. Pasalamat ka sa Diyos. Dahil kung ang pamilya ng ating Panginoong Hesukristo ay naging instrumento, daan, pinagmulan na pagpapala, ang iyong pamilya ay pwede ring maging daan, pagmulan ng pagpapala ng mundong ito. Kaya purihin natin, pasalamatan ang Diyos dahil may pamilya tayo na isang regalo mula sa kanyang awa, mula sa kanyang kabutihan, mula sa kanyang pagmamahal. Amen. Tumayo po tayo. Bilang mga taong marurupok at mahihina, dinudulog natin ang ating mga kahilingan sa ating Amang nasa langit, na dahil sa kanyang habag at pag-ibig, ay nagnanais na tayo ay maligtas at matutuhan ang katotohanan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating kaparian, naway sundin ang kalooban ng Diyos at itaguyod ang ikabubuti ng mga taong nasa kanilang pangangalaga, lalo na ang mga dukha, at sa kapuspalad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang pamayanan, naway makilala natin ang kabutihang nasa bawat isa sa atin. Maging mapagmahal sa lahat ng nakasasalamuha natin at umiwas sa paghusga sa nalilihis ng landas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naligaw ng landas ay nakadarama ng pangungulila, pagkabagabag, at pagtatakwil. Naway makatagpo ng pag-asa sa habag at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso,
Panggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan, ang ating dasal at panalangin para sa ating mga pamilya. Ama naming nasa langit, palakasin nawa kaming lagi ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Huwag mong pabayaang guluhin ng aming mga alalahanin sa mundo ang aming pag-iisip. Huwag mong pabayaang guluhin ng aming mga alalahanin sa mundo ang aming mga pag-iisip. At huwag nawang mapag-ibabuan ang kasamaan ang aming buhay. Dinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Sa'yo, Panginoon, kami nag-aalay, tinapay ng sakit, hapdi at lungkot, tinapay ng pagod, tinapay ng bigat, gawin mo ng tinapay ng tuwa. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Manalangin kayo ngayon, mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumupuspos sa sinapupunan ng Mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng Mahal na Birhen, Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin na maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makakaharap sa kanyang kadakilahan. Kaya kaysa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Tawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina, pumarito ka. Sagipin mo ang bayang, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. O kay gulo ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayo
Panginoon, halina't pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hangin, lagi nawa naming madama ang iyong kagandang loob upang kami magkamit ng kaligtasan. Pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayon aming ginugunita ang kanyang ina. Sa pamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, walang tao ang may perpektong pamilya. Ang ating Panginoong Jesucristo ay isang napakagandang halimbawa niyan. Tao siyang totoo, Diyos siyang totoo, pero nagmula pa rin siya sa isang lahi ng mga makasalanan, mga taong may pagkukulang. I think it is good to have the benefit of the doubt. It is good to believe that your family, though they may not be perfect, are trying their best. Ang gandang palaging isipin niyo po yan. Ganyan sanang inyong maging paniniwala. Oo, nasaktan nila ako, pero ginagawa nilang makakaya nila. Sila ay galing sa Diyos. Sila ay mahal ng Panginoon. At tandaan niyo po, hindi ka magiging ikaw kung hindi dahil sa kanila. Hindi ka magiging tao kung hindi dahil sa kanila. Nagiging kang mas mabuting tao dahil din sa kanila. So, higit sa pagdasal natin sila, ang assignment po natin ngayong pangalawang araw ng ating simbang gabi, pasalamatan mo naman sila. Yan lang yung hinahanap nila. Kasi walang nag-appreciate sa kanila. Walang taong masamang masama. Di po ba? Ano yung gusto mong pasalamatan sa ginagawa ng mga kapamilya mo? Sana wag matapos ang Pasko na hindi mo sila pinapasalamatan. Salamatan mo nanay mo, tatay mo, ang mga kapatid mo, tiyuhin, tiyahin mo. Kahit na may kasalanan silang nagawa sa'yo, salamatan mo sila. Harinawa dyan sa pasasalamat na yan, magising ang banal na Espiritu sa kanila. Matauhan sila. Na mabuti talaga sila. Naway itong maging daan ng paglalapit ng mga loob. Parang ngayong paparating na Pasko ay maging mas masaya kayo. At dyan sa gitna ng iyong tuwa at galak ay isilang ang ating Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.